Pamilya del Valle. Kayo po ay? Ako si Pastor Frankie sa Sulpe. Ay, nandito po kami para tanungin po kayo about po sa religion nyo para po sa amin yung subject namin. Ang first question po namin is, paano po ba kayo nagsimula sa pagiging pastor at paano nyo po unang nilapitan si Lord? Ganda ng question. Una, paano ba ako naging pastor? Actually, during my college day, ay nandun kami sa Manila. At ako din yung parang isang bata na lumaki ng pinaka. Kagaya na iba ako din. At buhay ko kasi noon ay galing sa broken family. Since galing ako ng broken family, isang naging buhay ko ay hindi ganun kaayos, hindi ganun kaganda. So, when we go to Manila para mag-aral, I'm taking electrical engineering. So, third year college ako na. Lumaki din ako magsusugal. For 10 years ago, I've been a gambler. So, nung nandun kami sa boarding house, it so happened na taga-ilang kami meron kami isang board mate na nag-invite sa akin para sa isang Bible study. Siyempre, bago sa paningin ko yan, bago sa paningin ko, sige, try ko lang. So, I attend sa isang Bible study, sa isang gawain ng Panginoon. At doon, at that moment, nang marinig ko yung salita ng Diyos, nang-aral yung pastor, merong ibang na may ibang umano sa puso. Parang iba yung dating. Kaya parang then something happened inside na hindi ko may express. Basta alam ko lang, nung araw na yun, parang nasa puso ko, I want to be a pastor din. Gusto ko rin gamitin ang Panginoon bilang makamaraan. And that is the beginning. Sa mga word of God naman po na itinuturo niyo po or pinapakalit po, ano po ba yung pinaka-nais niyo po iparating or maintindihan ng bawat sumisimba po dito sa Christian? Okay. Pagdating sa panahon na aming pangangaral, especially the Word of God, gusto namin talaga una iparating sa tao na yung salita ng Diyos ay salita ng Diyos. At ang talaga number one focus talaga ng pangangaral ay talagang mainapit ang tao sa Panginoon. Kaya every time you share the word, ang lagi mong objectives, maunawaan nila kung ano yung salita ng Diyos at hindi lang basta maunawaan, talagang maging daan para maintindihan nila na ganong kalaga ang Panginoon. Kaya pag mangangaral ka, ang talagang nais mo talagang gawin ay ipaabot sa lahat na nakikinig na sa gitna ng mga kahirapan, sa gitna ng mga problema, ay merong Diyos na pwede tayong asahan, may Diyos na pwede tayong panagitan. Kaya pag mangangaral ka, siyempre, number one gusto mo mangyari, maintindihan nila yung salita ng Diyos, salita ng Diyos. Napakalaga ng salita ng Diyos. Kaya nasabi ito sa Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng tao sa bibig ng Panginoon. Kaya we are trying talaga na ipaabot sa bawat nakikinig sa amin na ang salita ng Diyos ay napakalaga sa buhay ng mga Kristo. Sa tingin niyo naman po, ano po kaibahan ng Christian po sa iba po pong religion? Pagdating sa aspeto, yung difference, sa akin pananaw, sa akin lang yung malaki. Kasi galing din naman ako sa lumang pananampalataya. Sabi ko nga, ako din yung tao na lumaki na nag-aral at meron din kami katisismo. Inuobliga din kami na sumimba lagi. So, okay naman. Pagdating kasi doon sa lumang pananampalataya, pag tinignan mo, wala naman talagang may lang differences, pero gusto ko lang makita mo. Pagdating doon sa kaibahan, ang difference ng born again, sabi ko nga sa iyo, galing ako sa broken family, 13 years ako na naalipin sa sugal.
nanay ko, tinuwi ko, lola ko, lolo ko, lahat yung pinipigil talagang huwag akong magsugal. Kaya nang alipin ka eh. Kahit na anong pagbabawal, hindi talaga ako nasansala. Until one day, I attend a Bible study and I accept Jesus as Lord and Savior ng buhay ko. Then, my life changed. Nabago talaga. Para siyang magic na bigla na lang ayaw ko na magsugal, gusto ko lumakad sa tamang daan. Ang malaking pagkakaiba ng ibang reliyon sa katulad namin, dito talaga ay may pagbabagong buhay. At nandun yung kaya nga sinasabi nila, born again. Pag sinabi, maisilang na muli. Pagkasilang hindi sa physical, hindi sa spiritual. Na sa marami ng pagkakataon, napakarami ng tao ang nagpatotoo na simula ng magkaroon sila ng personal na relasyon kay Lord, pumasok sa puso niya ang Panginoon, marami na nagpatotoo na nabago talaga ang buhay nila. At ganun din, hindi ko sinasabi yung ibang reliyon ay hindi nababago ang buhay. Pero ang sinasabi ko to, mas naging napakabilis ng kasi dito ay hindi reliyon, kundi yung relasyon sa Panginoon at saka yung binagong buhay ay napakabilis. Sa tingin nyo naman po, sa mga tao po nagsisimba po dito sa Christian, ano po sa tingin nyo yung naitutulong sa kanila na may mga kinakaharap ng mabigat na pagsubok sa buhay? Hindi lang naman dito, even sa ibang mga church, even sa ibang reliyon, may pananaw tayo na pag-attend sa church ay nakakatulong sa kanila, may nagagawang maganda sa kanila. Pero dito kasi, kahit sa obserbasyon ko sa mahabang panahon ng pagpapastor ko, ang isang nakita ko talaga pag pumunta sila sa church ay kung malungkot, lumalabas na may saya. Pinanghihinaan ng loob, lumalabas ang loob. Nawawala ng pag-asa, lumalabas na puno ng pag-asa. Kaya ang nakita ko, ang mga tao pag pumupunta dito sa church, isa sa mga nagiging epekto nito ay nagiging positibo yung pananaw. Kumbaga natin, mas lumalakas ang loob nila na harapin ang bawat buhay, kahit na may problema, nandun yung kanilang pananaw na may solusyon dahil mayroong Diyos na aalalay sa kanila. Kagaya nung nakita nyo kanina, naranasan nyo, na wala naman kami ibang tayo rin ng mga pastor kundi maiparanas at maipalam sa bawat isa na kahit may problema, huwag panghihinaan ng loob, huwag mawawala ng pag-asa kasi mayroong Diyos, mayroong salita ng Diyos na pwede natin panghawakan. Ano na po yung last question sa parang po? Ang magiging question ko, ano naman po yung may papayo niyo sa mga tao po na nagdadalawang isip na lumapit sa Panginoon na kumbaga po ay maging isang Christian? Pagdating kasi doon sa sitwasyon na yung mga tao nagdadalawang isip kung sila ba ay magiging, gusto nila maging Christian, ay maging katulad namin, o maging born again katulad namin. Given yun kasi ako sa akin personally, lagi nandun yung respeto. In this denominations, secta, will never force anyone. Kumbaga, ayaw ko nung pinipigil. Kumbaga, respeto lang. Bakit nagdadalawang isip? Kasi isa sa mga barriers kasi bakit yung iba ayaw tumuloy. One, tradition. Yung tradition na nakalis na. Pangalawa, ang barriers bakit yung iba ayaw. Kasi yung mundo na ginagalawan natin, kagaya nga na nabanggit ko kanina, sa buhay ng paglilingkod sa Panginoon, may mga sacrifice yung mga bagay na hindi para kay Lord, hindi ko talaga dapat gawin. Kasi doon sa iba, ang pananaw nila, sa mundo na ginagalawan natin, okay lang kahit dalawa o tatlo ang boyfriend mo o girlfriend mo. Pero sa amin, we advise na mali, dapat isa lang, one at a time.
O kaya naman, sa amin, ang pagdating tingnan mo doon sa mga vices, kami, ayaw namin talaga ng vices. Sa ating panahon yan, sa mga ginagalaw natin, parang tuwan-tuwa ang tao na gumagawa nila. Pero kahit gano'n, naunawaan ko yun, kumbaga, nandun yung respeto ko. Kaya, isa sa hadlang kung bakit yung iba ayaw talaga, number one is tradition. Kasi they are, at saka yun, isa pa yung misunderstanding, misconception. Kasi meron silang pananaw na pag na-born again ka na, bawal ang ganito, bawal ang ganyan, na hindi gano'n. Kasi kung tutusin, si Lord naman talaga ang magbibigay ng pagbabago sa buhay ng tao. Ay, follow-up question lang po. What about po dun sa mga tao na nakakit po kayo na harap po pag minsan sa problema ngayon? Nagkadalawang isip po pa rin sila lumapit sa Panginoon. Sa akin, marahil hindi ganun kalalim ang pagkaunawa niya sa Panginoon. Kasi lahat tayo dapat makita natin na lalo na kapag nasa gitna ka ng matitinding pagsubok, mas dapat mong lapitan sila. Kasi wala naman talagang pag-asa tayo except God. Kasi si Lord lang yung gumagawa ng himala. Si Lord lang yung may kapangyarihan gawin yung mga bagay na imposible. Kaya sa akin, kung mayroon man nagdadalawang isip na lumapit kay Lord, marahil lang isa doon, hindi niya lubusang naunawaan yung talaga ng paglapit kay Lord. Pangalawa, baka meron siyang guilt feeling na I'm not worthy na lumapit kay Lord kasi ganito po. So yun maaari maging hindrances mo. Pero sa akin, dapat makita ng tao na sa buhay na ginagalawan natin, napakalaga ng Panginoon. Kasi kung hindi kay Lord, hindi natin kaya mabuhay ng maayos sa buhay. Yun po, maraming salamat. Thank you din, Angel, at sa grupo ninyo sa bibigay ng panahon sa amin at nag-enjoy ako and hopefully kahit pa paano may matutunan yung makikinig at may natutunan kayo sa may God bless you. Thank you po. Thank you so much. Magandang araw po ako. Great and dahilan narito po ako para itutunan kayo para sa podcast. Ano pong pangalan? Ako si Wency Brian. Kailan po kayo nagsimulang kumanta? Bata pa lang ako kumakanta na ako. Then, hindi ko siya na-enhance. Hindi pa ako masyado nakakapaglabas ng boses ko. As in, hindi ako masyadong kumakanta sa maraming tao. Ayun, bata pa lang ako kumakanta. Bakit po kayo sumali? Ayun. 2020, nung nag-start ako mag-church. Then, sa Catholic Church kasi, before, kinukuha na akong choir. Ewan ko, hindi siguro buo yung puso ko para sumali sa choir. And then, nung nag-born again ako, narinig ng pastor, Frankie, na okay daw yung boses ko. And then, in-encourage nila ako na, Ate Wency, sali ka sa music team namin. And try mo din po mag-song lead kung kaya mo na mag-song lead. And then, nung nag-start akong kumanta sa church, nagtuloy-tuloy na siya. Natutunan ko na tumingin sa unahan. Natutunan ko din mag-encourage ng tao. At na-enhance pa yung boses ko sa pagkanta kay Lord. Hindi lang sa mga singing contest ko siya nagagamit, kundi yung pag-awit para kay Lord, yung papuri kay Lord. Na kay Lord yung best ng singing ko. Sino pong nanghikayat sa inyo para kumanta po? Ngayon, before kasi, yung mama ko kasi mahilig talaga siyang kumanta. Then sa kanya ko na-adapt yung pagkanta ko. Siguro sa kanya ko din nakuha yung hilig ko sa pagkanta. Then yung pagkanta ko naman sa church ay, ayun nga, ginagawa ko siya dahil hindi para sa akin, hindi para magpasikat, hindi para ipakita na ito yung boses ko. Ginagawa ko siya, nahikayat ako dahil through singing, nakakapagpuri at nakakapagpasalamat ako kay Lord. Ano pong nararamdaman nyo tuwing kumakanta po kayo? Ayun. Ang nararamdaman ko tuwing kumakanta ako ay nare-relax ako, may peace sa puso ko. Dahil yung every word na sinasabi ko, every word na binibigkas ko, every meaning ng word na binibigkas ko, talagang dinededicate ko siya kay Lord. Kumbaga, nandun yung pasasalamat eh. Kaya ang sarap sa pakiramdam kapag kumakanta ka, lalo na pag para sa Panginoon.
So, magandang tanghali po sa inyo. Ako po si Catricia Tenorio Buhat from Santa Lucia National High School. Nandito po kami para po magtanong about po sa inyong religion. So, ano pong inyong pangalan? Ako po si Mary Ann Dillon po. Ang una ko pong tanong is, ilang taon na po kayo sa born again Christian? Simula pong natatagpong itong simbahan na to, magpa 5 years na po. Ano pong naging pagbabago sa inyong buhay matapos yung maging born again Christian? Marami pong pagbabago sa buhay ko nang simula po kami nag-born again po ako. Parang kasi nung simula pong nag-born again po ako, malaking pagbabago po sa buhay ko na hindi po yung katulad nung una. Unang-una po kasi dito, ah, ang pagbabago po ay pagkagaya niyan, kunwari, meron tayong problema. Oo, pwede naman natin kausapin kahit sino. Pero iba po talaga yung may pastor kayo na pagsabihan ng inyong problema, ganun, ganyan. Kahit ano man yung klaseng problema, hindi ka mahihiya na sabihin sa kanya at humingi ng tulong, humingi ng payo, kung ano yung mga problema mo na alam mo na kahit na hindi man pinansyal o ano man, nakakatulong po siya sa amin na hindi ka nahihiya na lumapit pati sa kanya. At saka dito po kasi sa amin sa samahan po namin. Wala namang bawal-bawal sa totoo lang. Wala namang katulad din yun ng Katoliko. Nasa tao lang din kasi yun kung kung nasa tao yun, kung siya ay magbabago o hindi. At saka, nasa proseso kasi, hindi naman kasi agad-agad yun na sabihin, pag born again ka, sasabihin, bawal ganito, bawal ganito. Wala siyang bawal-bawal. Nasa tao yun, at saka nasa tao din yung pagbabago. At saka isang po doon, dapat ay magtiwala lang talaga tayo kay Lord. Ano man yung pagsubok kasi kahit anong man yan, relihiyon natin, na magkaiba man tayo ng relihiyon, kaiba tayo ng paniniwala. Pero ang sa totoo lang talaga, wala naman talagang perfectong relihiyon, walang perfectong pare o pastor man, wala rin perfectong simbahan. Ang perfecto lang ay si Lord. Sa Kanya lang tayo magtitiwala. At saka yung isang pati doon, ah, tawag to, ang isa pang doon, na dapat sa kanya lang tayo magtitiwala na kung ano man yung pagsubok, ano man yung problema sa atin, hindi naman ibig sabihin na dito ka sa Bunawin, wala nang problema. Dito ka sa ganitong wala nang problema. Lahat, kahit anong klaseng religion yun, lahat, may problema talaga darating. Doon tayo tumatatag sa mga pagsubok na mararanasan natin. Paano po nakatulong ang simbahan sa inyong pang-araw-araw na buhay at pananampalataya? Nakakatulong siya. Masaya kami dahil simula nung nagtatag ng simbahan dito sa amin. Kasi dati talaga, katulad dito sa amin, wala pa ganong tao. Wala talagang, tawag dito, ilan lang nandito. Tapos simula nang dumating sa pastor, hindi naman namin kasi akalain talaga na magkaroon ng simbahan dito. Kasi nga, parang, wala lang, ganun lang. Iba pala talaga pag kumili si Lord. Kasi kahit yung hindi mo inaakala, ay gagawa at gagawa siya ng paraan. Katulad niyan. Hindi pa namin nakalain na ganun kaganda at kalaki yung simbahan na ibibigay niya dito sa amin. At saka sa pang-araw-araw naman, lagi kami nagpapasalamat. May biyaya man o wala, maliit man ito o malaki, dapat pa rin nagpapasalamat pa rin talaga kay Lord. Yun yung doon. Ano pong paborito niyong bahagi po ng inyong pagsamba? Ay, yung mag-praise po kami. Yung magkantahan po kami para magbigay papuri kay Lord. Na kumakanta ng masaya, na sama-sama kami na magsambat magpuri kay Lord at magpapasalamat. At saka isa pa yung isang pa doon, yung ang tawag doon, yung sermon. Kasi totoo lang, mas naiintindihan namin yung sinasabi ni pastor ng maigi. Wala akong sinasabing kung kasi alam na naman natin na naman tayo galing at saka sa kanya kasi iniisa-isa niya yung nakasulat doon sa verse, kaya naintindihan talaga mabuti kung papaano. Okay po. Ano pong inyong maipapayo sa mga tao pong nagdadalawang isip na lumapit sa Panginoon at maging bahagi po ng born again Christian? May papayo ko rin sa kanila, dapat ay tawag ito. Dito naman kasi sa amin, kung kahit naman sino welcome, kahit
Kahit na anong klase reliyon kang mayroon ngayon, welcome ka dito sa amin, wala naman bawal. At saka, kumbaga, sa akin na pumunta ka para malaman mo yung kung ano yung pinagkaiba. Hindi ko sinasabi na mali sa kabila, tama sa kabila, ganun. Ang ibig ko lang sabihin, kumbaga makita mo rin kung ano yung pinagkaiba ng bawat reliyon. Kasi sa totoo lang, wala naman talagang relihiyon na makakapag, sa atin makapagligtas eh. Ang makapagligtas lang talaga sa atin yung pananampalataya natin kay Lord. Yun. So, yun lang po. Maraming salamat po. Ma'am, good afternoon po. Kailan po yung naging official na member po ng Christian religion? June 1992. Ano po ang mga naging pagbabago sa inyong buhay matapos kayong maging member po ng Christian po? Mga pagbabago sa buhay ko. Nung nakilala ko ang Panginoon at naging member ako ng church, Christian church, ay naging mas stronger ako sa mga challenges na mga ko. At naging positive ang aking perspective, ang outlook ko sa lahat ng nangyayari sa araw ko. Sa mga taon po na nakakaroon kayo ng mabigat na problema, paano paraan po kayo humingi ng tulong po sa Panginoon? Ako ay nananalangin at nagbabasa ng Bible para sa first revelation ng Panginoon kung paano ko ibibigay ng challenges na dumadating sa Ayon po sa nasabi niyo po, ano po kaya ang Bible verse po ang pinakatumatak po sa inyo na maaari pong maging inspirasyon ng ibang tao po? 1 Corinthians 10:13, ang sabi that is, there hath no temptation taken you, but such that is common to man, that God is faithful, will not, He will not allow you to be tempted above that you are able. So, yun yung verse na yan na pinangahawa ko na ano bang pagsubok na dumating sa atin, hindi tayo hahayaan na mag-face sa pagsubok na yun na alam niya hindi natin kaya. Lahat ng challenges na binibigay sa atin is alam ng Lord na kakayanin natin. Kaya lahat ng pagsubok is mapagtatagumpay. 1 Corinthians 10:13. So, ayun yung first time na nagpunta tayo sa Christian. Yung unang-unang pagtabak pa lang namin is ramdam na namin or ko yung kaba as first time na naaapak or magsisimba sa Christian. Pero hindi ko man lang naisip na ganun kabilis yung pagtanggap nila sa atin. Na kahit tayo yung unang-unang dumating doon, tapos meron pa din doon isang babae na patingin-tingin sa atin. Siguro kasi nagtataka kasi, sino kaya itong bagong saltang to? Siguro ganun yung isip kasi. Tapos nung dumating yung pastor is, in-acknowledge agad yung presence natin. Na hindi niya agad tayo pinaliwala kahit na bago pa lang tayo doon. Tapos, di ba nag-dedicate pa sila ng song sa atin? Na kung para i-welcome tayo kasi bago tayo doon. Nakaka-overwhelm lang, tsaka ang sarap isipin na ganun pala yung Christian na kahit hindi ka naman nandun para lumipat ng religion or para sumimba lang kasi may project tayo na ganun is sobrang sarap sa pakiramdam. Based nga sa sinabi mo, Angel, na syempre parang unang simba nyo sa Christian na kinakabahan kayo. For me, kasi nasabi ko lang naman sa inyo yung mga ginagawa namin at yung mga katulad na nung against kami sa revolto. Pero para sa akin, as a Christian kasi, simula nung naging member ako noon, parang mas nakilala ko si Lord, mas parang sa lahat ng pinagdadaanan ko sa buhay, sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng kasiyahan, parang nasa isip ko lang, will ni God kung ano yung mga nangyayari sa buhay ko, na hindi niya hahayaan na mapahamak ako at maranasan ko yung mga bagay na ikakalugmok or ikaka-down ko. Pagtapa ko pa lang ng simbahan, naninibago na ako kasi iba yung nakasanayan kong simba kaysa doon. Iba din yung religion nila sa atin. Pero kahit ganon, tinanggap nila tayo ng buong puso. Ang napansin ko naman doon, ayan, about naman dun sa sinabi mo, pinakauna ko talagang mas nakita is yung pagtanggap nila sa atin. Di ba yung
yung paraan ng pakikipag-shake hands nila sa atin, di ba? Yung sila pa mismo yung kusang lumapit para i-ano tayo. Di ba nakakahiya siya? Nakakahiya dahil parang bago pa lang para sa atin yun na tayo yung kailangan lapitan. Parang bago talaga. Saka alam ko naman na gawa ng, di ba, nagsisimanga din ako sa na hindi sila nagsasign of the host, which is hindi na naman siya sa akin bago. Saka yung yung Nung una, nung magkakasama pa lang tayo, tapos biglang dumating sila pastor, di ba nag-bless tayo agad kasi sabi mo, kailangan mag-bless kasi paggalang namin. Nung una, nung pag-apak ko doon, parang sobrang kinakabahan talaga ako kasi mga mamaya biglang tawagin, tas yung parang hindi ko alam yung magiging flow nung dun sa nila, religion nila. Tapos, tinanong kami ni Regalyn kung tinanong tayo kung anong pangalan. Kinabahan ako kasi biglang pinatayo tapos tinanong yung pangalan. Yun pala, parang aalamin lang nila yung pangalan natin para maisama sa prayer, ganon. Tapos, napansin ko lang noon sa ibang religion kasi, kunwari, parang sisimba ka, hindi ka napapansin ng leader nila. Tapos sa Christian naman, alam na alam nila kung sino yung mga bago, kaya talagang binibilong ka nila doon. Hindi ka nila parang ino-OP kasi lahat naman talaga tayo bilong sa religion ng Christian. Kaya nang sabi ni Kat, nakinabahan din ako sa una kasi sa una pa lang is yung alam mo yung pagpasok mo magkahiwalay yung yung sa upuan, di ba? Kala ko nun is magkaiba yung babae tsaka lalaki. Yung pala yung kasama na kasi as a mystica, alam ko na talaga kasi yung sa mystica magkaiba naman kasi. As a mystica, napansin ko sa amin, share ko lang napansin ko sa amin kasi sa amin, magkahiwalay yung babae tsaka lalaki. Yung sa naman, sa Christian naman is, kala ko din. Wait! Hindi, kaya rinig yung tama mo. Akala ko sa Christian gayon din, pero hindi pala. Sa Mystica naman is, sobrang serious nila, doon ako nasanay. Pero yung sa Christian, pagpasok ko, ang sisigla nila, sa pagpasok pa lang ng pastor, halata mo na masigla talaga sila. Tapos welcome na welcome pa sa kanila. Lahat sila nakikipag-shake hands, gano'n. Tapos alam mo yung ramdam ko talaga yung saya nila. Tapos yung saya talaga na pag-welcome sa atin. Yun. About naman dun sa sinabi mo, pinaka-una ko talagang na mas nakita is yung pagtanggap nila sa atin, di ba? Yung paraan ng pakikipag-shake hands nila sa atin, di ba? Yung sila pa mismo yung kusang lumapit para tayo, di ba nakakahiya siya? Nakakahiya dahil parang bago pa lang para sa atin yun na tayo yung kailangan lapitan. Parang bago talaga. Saka alam ko naman na gawa ng, di ba, nagsisimanga din ako sa na hindi sila nagsasign of the host, which is hindi na naman siya sa akin bago. Saka yung yung At para sa akin, ang opinion ko naman dun ay, simula nung unang pumasok tayo dun, iba na yung parating sa akin. Tapos iba yung kadalasan nilang ginagawa kaysa sa ginagawa namin sa aming simbahan. Tapos habang tumatagal, mas lalo kong naiintindihan ang kanilang paniniwala. Yun, tapos nung nagbibideo ako, sa nung una pa lang nasalta namin doon sa simbahan, sa Christian ba yun? Yun, nung nagbibideo ako, nanibago din ako at iba din yung presensya nung simbahan. Tapos nung dumating yung pastor, mabait yung, para sa akin, ang bait nung pastor, tapos welcome lahat. Ating muling pasalamatan ang ating Diyos, sapagkat sa Kanya wala pong imposible. Amen! Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo'y kahirap,
Alam niyo mga kapatid, hindi lang kayo dumadaan sa matitinding pagsubok ng buhay. Kaya wag niyo masyadong ninanamnat, sinasabing, kawawa ako na lang ano. No! Marami pa sa mga anak ng Diyos, mas mabigat ang problema kaysa sa pinagdadaanan mo. Pero maganda, ang Diyos, pag binigyan tayo ng pagsubok, hindi niya tayo bibigyan ng hindi natin kaya. Ang ibibigay niya, yung kaya natin. Kasi alam ng Diyos ang ating maximum. Alam ng Diyos ang ating minimum. Alam ng Diyos kung ano ang kaya lang natin. Kaya walang dahilan para hindi mo ma-enjoy ang buhay. Walang dahilan para hindi mo tahakin ang landasing mabagyo, ang landasing mabaku-bako, ang landasing mahirap. Walang dahilan para hindi mo tahakin yan ng masaya. Kasi sa paglalakbay mo, kasama mo ang Panginoon.